Nangyaring dayaan sa Comelec inilabas na ni Saldico. At eto, Sam Versosa inilaglag na ni Martin Romualdez. Tangina, malupit to ha. Gravity. Gravity. Malupit to. Dati proud na proud ka pa kay Tamba. Magiging proud ka pa kaya ngayon? Dati sabi niya, si Speaker Martin Romualdez nagbigay ng kalahating bilyon. Nilalaglag ka na ngayon. Paktay na. Paktay ka diha, Dodong. Ubos ang sports car ni Rian Ramos. Kamakailan lang natatandaan nyo na itong si Sam Versosa ay kinasuhan niya si Banat Bay. Kinasuhan niya si Banat Bay sa hindi rin malamang tawag dito sitwasyon. Samantalang nag-reaction lamang si Banat Bay dun sa video, tapos kinasuhan niya. Yung about dun sa New York na na nandaya daw sila. Ngayon, eto naman na dadawit dito si Sam Versosa dito sa sa mga ibinulgar ni Saldico mapatungkol sa mali-malitang pera. At nadawit nga dito si Sam Versosa. Yan yung mga pag-uusapan natin. At ang pinakamalapit dito ay yung nangyaring dayaan sa Comelec ay eto na nga, inilabas na. Yari ka dito, Chairman George Garcia. Namimiss ko yung mga ganun ni sino ba yun? Attorney Respicio ba yun, no? Pag binabanggit niya yung pangalan ni Chairman George Garcia, talagang with acting Chairman George Garcia. Talagang dapat naman talagang magkaroon ng investigasyon at talagang dapat malaman ng taong bayan ang nangyari dito sa Comelec nung nakaraang eleksyon, dahil magtataka ka, first time in history of the Philippines na merong 18 million overvoting na hindi ka panipaniwala at hindi maayos na maipaliwanag ng Comelec kung bakit nagkaroon ng ganito. At doon din, doon ay nagulat din ang taong bayan na kung paano mga nanalo etong sila katulad na lang nito, nila Lito Lapid, nila Bam Aquino at Kiko Pangilinan, na hindi naman nakakapasok sa mga survey. Naging Bombay no? Na talagang nagkaroon nga talaga ng dayan. At isa pang lehitimong harap-harapan na masasabi na nating ebidensya na merong dayaan sa Comelec ay yung pagbaba ng mga boto nila Senator Bato, nila Senator Bongo at ni Pastor Apollo Kibuloy. Biruin mo, 27 million na ang boto ni Senator Bongo, naging 25. Yung boto ni Pastor Apollo Kibuloy na paakyat na sa 9 million to 8 to 9 million, naging 5 million. At ang pinakamalupit pa dito sa lahat ng na 41, iisang number lang ang ni Pastor, number 41. Yan ba yung pinakamalupit diyan? Hindi ko lang nakalimutan ko lang paano i-deliver yung na yun. Pero yung sa mga lugar-lugar pang number 41 lang lahat si Pastor. Halatang talagang setup na setup kasi posibleng magkataon yun. Tapos iisipin nyo pa maigi na, 'di ba, alam naman na natin na sumira ng record or ng history, kauna-unahan sa kasaysayan na pinakamataas na boto na nakuha ng isang senador ay yung boto ni Senator Bongo. At doon, isa sa mga pinagtatakahan ng mga Duterte supporters na kung umabot man na 27 or 20 or sabihin na natin na 30 million vote ang boto ni Senator Bongo, bakit yung mga kasamahan hindi nakapasok?
Doon nagtataka ang taong bayan na talagang etong mga katulad nila Lito Lapid, Lacson Soto, sa totoo si Soto may palag-palag pa ng konti. Pero yung iba ay talagang hindi sila makapaniwala na bakit nakapasok itong mga to. At ngayon nga ito na yung ebidensya na matagal na nating hinahanap na talagang may magugulantang ang lahat. Dito sa ebidensya ng nangyaring dayaan sa nakaraang halalan 2025 senatorial election. So siyempre, as usual, dito muna tayo sa iba pang mga balita. Nare-reaksyonan natin, kagaya lamang ho nito, tanggalin muna natin si Tatay Digong yan. Kagaya lang nito, ang sabi ni Pangulong Duterte, Marcos Jr. may panibagong report. Kansilado na ang passport ni Saldico. Bilis Samantalang nung hindi pa kayo nilalaglag ni Saldico, hindi nyo makancel-cancel yan Tapos ngayon kanselado na, ang galing. Ang galing Parang kilan lang, halos ayaw nyong pauwiin si Saldico. Tapos nung nilaglag kayo, atat na atat kayo, makansila ang passport niya. Ang ina, bilis kapag kalabang ka talaga nila, ang bilis nila umaksyon Pero hanggat napapakinabangan ka pa, kahit anong request ng taong bayan, ay wala silang pakialam. Pero ngayon, ang bibilis kanselado na agad yung passport. Tsaka ito na lang, napakaliwanag mga kaibigan. Alam nyo naman na, kasi sinasabi nila ngayon, ang mastermind daw ng flood control scam ay si Saldico daw. So kung gano'n naman pala, na alam nyo naman na pala, na mastermind si Saldico, bakit nyo pa hinayaang makaalis ng ibang bansa? Ay, naubo na naman tuloy ako. Paano? Bakit nung umpisa pa lang hinayaan nyo makaalis ng ibang bansa? Na alam nyo naman siya. Kasi diba sinasabi nila, si Saldico ang mastermind. Ba't yung hinayaan makapunta ng ibang bansa yan kung alam nyo naman ang pala? Gahinang gagawin nyo kami. Kasi hindi pa kayo nilalaglag nung time na yon. Hindi pa bumabaliktad si Saldico. Nung naramdaman ni Saldico na anytime pwede nyo siyang ibaliktad, inunahan kayo ngayon, putang ina, ang bilis nyo i-cancel yung passport. Tapos may gana kayong manawagan sa iba't ibang bansa na huwag tanggapin si Saldico. Lalong-lalo na sa Portugal. Ito, ayon sa natin, walang jurisdiction ng ibang bansa sa Portugal. At hindi siya pwedeng, yun ang pagkakaalam ko hindi siya pwedeng arestuhin. Yun yung pagkakaalam ko. Ewan ko kung anong gagawing putay na, bukas sa Makalawa, may mababalita na naman tayo, ang laking na nawawalang pera. Yung pala, talagang binayaran yung ibang bansa para lang makuha si Saldico. Patay. Yun yung masakit dyan. No? Ayun yung malupit na na tawag dito na ginagawa nila ngayon. At dito mapaghahalataan nyo na kapag against sa kanila, puta na tinatrabaho talaga nila agad. Pero nung mga panahon nakakampi nila, baby. Parang ayaw padapuan ng lamok. Saka yung himala ngayon puro update si Marcos Akala mo ba madadala mo pa kami dyan na porket lagi ka na nakikita namin nag-update dyan sa flood control scam? Hoy, tsunga. Ikaw ang mastermind, ikaw ang gusto namin makulong. Kayong dalawa ng pinsan mo ang gusto naming makita kayo sa kulungan. Sama mo na yung anak mo at saka asawa mo. Kayo ang gusto naming makulong. Sama mo na rin si Saldico. Kayo muna bago yung mga nasa ilalim. Anak ng temang naman Tapos ngayon may papakancel lang kayo ng passport.
Porket nilaglag lang kayo, tigil-tigilan mo kami, Marcos. Lumayas ka na nga dyan. Nabubisit ako sa'yo. Pinalayos no. So, eto pa. So, siyempre, ang aw-aw ni ang rabies. Hindi na to Hindi na aw-aw, hindi na aso, kundi ang rabies ni Marcos Jr. Sabi dito ni Senator Robby, ang advice ko kay Senator Bato, never surrender to foreign power. Sabi naman ni Rabies Claire, hindi dapat ina-advise na magtago. Mas magandang ibigay natin sa ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. O, kita mo kagaguhan mo. So ibig sabihin inamin mo rin talaga na sinunod nyo ang batas ng ICC. Gago. Booking ang puking ina mo. Minure, no? Booking ang gago. O, hindi ako kumanta ng lupang hinirang at sinumpaan at nanunumpa sa watawat para lang magpasakop sa kapangyarihan ng dayuhan. Tama. Nais maging batas sa sariling kung bayan na pinaghandugan ng buhay at dugo ng mga bayaning Pilipino. Ang galing mo doon, Senator Robin Padilla. Tama. Totoo yun. 'Di ba? Hindi ka haharap sa watawat ng Pilipinas kung isusuko at susunod-sunod ka lang sa mga dayuhan. Tanginan tong boba na to. Putang ina. Attorney bobo. Hindi sinabi mo lang din talaga na sinusunod ng Administrasyong Marcos ang batas ng ICC dahil nandun ngayon si Pangulong Duterte at gusto nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa. Ang galing mo ha. Putang ina, sa sobrang kabobohan hindi niya naisip yun. Sabihin mo hindi dapat ina-advise na magtago. At dapat mas magandang bigay na wala namang batas yung ICC sa Pilipinas. Ano yung sinasabi mong batas, Auntie Claire? 'Di ba? Anong batas yung sinasabi mo? Ito, mas maganda ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Bakit? Sakop ba ng batas natin ng ICC? Syunga ka ba? Gago ang puta. Tulunggis. Tulunggis ka, girl. Tulonggis na puta, pangit na tulonggis pa. Nanginan tong second lady na to. Susunod daw sa batas. Ibig sabihin, inamin mo na sumusunod talaga si Marcos Jr. sa batas ng ICC. Oh, yan. Buki, kabobohan mo. Nilalaglag mo, pati amo mo. Sungaret talaga. Oh, bukas ka sa akin, ha? Oh, yan, ha? Kaya-retime mo ka ni Auntie Claire. Ang laking virus. O, eto. Eto na. Oo. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, hindi ko iboboto si Risa na nadidiktahan ni Llamas. Magjawa ba sila? Ito ba yung asawa ni Risa Ontiveros, si Llamas? Risa H2 unit Unity the position daw, makabayan mag-unite sa akbayan. Tignan natin, Risa for president sila sa 2028. Hindi ko siya ibuboto. Socialist sila at si Risa Ontiveros sa didiktahan ni Llamas. Nadidiktahan ka pala ni Llamas. Risa Antivirus eh. Tsaka ito Risa Antivirus, mas una ka pang sumagot dito. Hindi pa pala sumagot na ba? Si Risa. Oh, kamusta na pala yung witness mo na bumaliktad? Oh, kamusta na ba yun? Nagkita na ba kayo? Naayos mo na yan? Kamusta na yun yung witness na yun? Tayo na bumaliktad yun hanggang ngayon wala kang tayo na sa tingin mo papaniwalaan na. Alam nyo ito na naginip ako. Alam niyo yung mga witness ngayon, kagaya yung kay Bong Revilla, yung sa iba pa, butay na galing kay Risa daw yan eh.
Oo, yung mga witness na yan na nagsusulputan ngayon, galing daw yan kay Risa. Ang lupit. Alagad ka ng witness ha. Galing mo ha. Ang pagsasabi nitong hype pa to. Nakita ko na naman mukha mo. Sabi ko lumayas ka na eh. Sabi niya, sa konektadong Pinoy, walang iwanan, walang konektado. Lahat ay konektado at mas mabilis na serbisyo. Ha? Ulitin ko nga. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Akala ko ba wala? Tapos konektado. Tapos iwanan. Tapos mabilis serbisyo pero walang konektado. Utangin na bobo. Ano to? Ante-Claire. Kung yung boss mo chappy, utak mo naman utal-utal. Wait lang, ulitin ko ha. Baka hindi ko naintindihan eh. Ako lang ba hindi nakakaintindi rito? Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Lahat ay konektado. At mas mabilis ang serbi. Walang konektado. Walang iwanan. Walang konektado. Lahat ay konektado. Utang inang yan. Hirap nito ah. Ano to? Para lang masabing malalim ka ha? Yung hindi naman konektado, pinagko-connect mo? Ano to? Sabog ka ba? Ante-Claire, sabog ka ba? Putay na. Hirap na nga kami sa pamamalakad ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. Dinagdagan mo pang puking ina ka. Tignan nyo ba naman? Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Lahat ay konektado. Tag-ina. Ang hirap mo. Sa sobrang lalim mo, yung konektado, ikinunak mo na sa lahat. Ano to? Hindi mo rin. Ano to? Basta rhyme lang? Basta tugma lang yung konektado, serbisyo. Iko-connect mo? Kahit anong basa ko, di ko talaga maintindihan, no? Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Okay, doon, naintindihan ko nun. Ibig sabihin, parang sama-sama. Pero dito ako naguluhan eh. Walang konektado. Lahat ay konektado. Walang konektado. Lahat ay konektado. Putang ina mo. Pinapahirapan mo kami. Alis ka nga dyan. Chupi. Hayop ka. Tanginan to, pag sabog kayo, matulog kayo, ha? Pag lobat, tumira ulit. Konektado. Ang mga Pinoy ay konektado. Walang iwanan. Walang konektado. Lahat ay konektado. Gago eh, no? Ang ina mo, lakas mo mag-trip. Ang dami na naming problema. Hindi na namin alam kung saan kami bibili ng mga Noche Buena. Saan kami kukuha ng pang Noche Buena. Halos ang mga Pilipino ngayon wala rin mga trabaho. Tapos dinagdagan mo pang hayop ka. Kupal ka ba? Ay, so eto. Speaking of walang pambiling Noche Buena. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, umakyat na sa 2.54 million na katao. Grabe. Bakit walang mga trabaho ang mga Pilipino? Bakit dumadami ang mga Pilipino na walang trabaho? Hindi sa porket tamad sila.
Hindi siya ganon, ha? Unang-una ganito. Walang mga halos investment or walang mga businessman or mga investor na pumapasok sa bansa natin. Isa yan. Walang mga proyekto na mga ginagawa ngayon sa bansa natin. Isa pa yan. Mas mataas ito kumpara sa 9.96 million noong September 2025 at na 1.97 million noong October 2024. Sinyalis na muling lumalala ang problema sa kawalan ng hanap buhay. Ayan ano na lang kasi ganito na lang tuturuan ko na si Marcos Jr. para magkatrabaho yung mga Pilipino. Alam mo yung 13 billion pulbur. Wag na. Hindi, sasabihin ni Auntie Claire sagana. Oo, sagana. Sasabihin na naman ni Auntie Claire, wag po tayong tamad. Tayo po ay magtrabaho. Nai-imagine nyo na? Ikaw na nanonood, nai-imagine mo na yung sasabihin ni Auntie Claire kapag tinanong to ng media sa kanya. Ako, nai-imagine ko, sasabihin na, kayo pong mga Pilipino, wag po kayong maging tamad. Wag po kayong umasa sa gobyerno. Tulungan niyo po ang gobyerno. Alam ko na agad sasabihin ni Auntie Claire, promise. Mga tirada ni Auntie Claire, kabisado ko na eh. Kabisado ko na. Oo, yung mga tirada na Auntie Claire, punta na. Auntie Claire pa. Sabihin niya, wag po tayo maging tamad. Hindi lang po pwedeng umasa sa gobyerno. Walang konektado, lahat ay konektado. Baka yung sabihin ni Auntie Claire sa presscon niya, walang iwanan. Magtrabaho po tayong lahat. Walang konektado, lahat po ay konektado. Ay, tayo na, ba't kayo nagsama-sama? Mga hayop kayo. Nagsama-sama kayo isang taon, sakit nyo sa ulo. Tingnan mo yung itsura ni Marcos dito. Ganun na. Ganyan siya pag anong gagawin natin? Kakamot siya. Anong gagawin natin? Para magkatrabaho mga Pilipino, pabentahin ba natin ng pulburon? Pero in fairness, mas dumami talaga ngayon. Dahil sa walang trabaho ang mga Pilipino, mas dumaming krimen, mas dumami ang mga kababayan natin na hawak patalim ngayon. Yan ang totoo. Puwera biro. Ang daming mga kababayan natin na hawak sa patalim ngayon sa mga maduduming gawain para lang kumita. Katulad niyan, pagtitinda ng pulburon, pagbebenta ng laman, sobrang dami. No? At kita natin yan kahit saang lugar. Dito nga lang, nag-aapiran lang eh. Maya-maya, yung apiran, may abutan na pala. Wala naman tayong aasahan. Walang kwenta yung gobyerno. Puro lang si pangako. Yung mga pinangako ngang ibabalik hanggang ngayon, wala pa rin na ibabalik. Dito naman tayo. Sa tuwing nadadawit ang mga Duterte sa isang issue, bigla ang nagiging apurahan, maingay, at walang tigil ang mga investigasyon. Ngunit sa sandaling ang bakas ay papunta na sa mismong pinsan ng Pangulo, sa sarili niyang anak at sa kanilang mga kaalyado sa Kongreso, mahiwagang gumuguho ang mundo ng proseso. Totoo to? Ang ganda nito, sobrang ganda nito. Sobrang ganda ho nitong paliwanag ni Congressman Pulong Duterte. Sobrang ganda. Sobrang ganda nitong paliwanag na to. Alam niyo kung bakit? Katulad na lang niya na, ito isipin niyo to maigi. Issue ni Rebilla. Kapag may issue na nadadawit
na nadadawit ang pinsan ni Marcos Jr., anak niya, asawa niya. Ang bilis nilang makahanap ng divert. Kung sino-sino yung mga sikat na personalidad yung kinakabit-kabit sa mga issue. Kaya nauso yung kabit issue eh. Ngayon, dito sa tuwing nadadawit ang mga Duterte sa isang issue, bigla ang naging totoo yun. Ang bilis. Ang bilis ng ng aksyon. Pero kapag yung pinsan niya, anak niya, mga kaalyado nila sa Congress, putang na, ang tagal. O tignan nyo, diba? Katulad na lang nung kay Saldico. Dati hindi nila tinatrabaho yun. Pero ngayon tinatrabaho na. Ang galing. Kaya etong sinasabi ni Kong Pulong Duterte, napakaganda ho nito. No? Pag talagang ito talaga yung nangyayaring realidad ngayon. Ito ang nangyayaring realidad ngayon. Ang masama pa dito, gumagamit sila ng isang tao para i-divert yung issue. Katulad na lang nga niya nila Senator Chis Escudero. Kaso, ang kinaganda lang, mulat na yung tao. Mulat na yung taong bayan na ganyan yung gawain ng administrasyon. Na kapag nabubulunan na sila, kailangan nila ng tubig na para malunok nila yung issue na yun. Na mai-divert nila yung issue doon sa isang tao kagatulad ng ginagawa nila kay Senator Chis Escudero at kay former Senator Bong Revilla na ginagawa ngayon. Ang kinagandahan lang sa taong bayan, alam na nila yun eh. Kasi paulit-ulit nang ginagawa sa atin yun. Paulit-ulit nang ginagawa ng gobyerno yun na hindi na bago sa atin. Kaya ngayon parang natatawa na lang tayo sa mga sinasabi nila eh. Katulad niya kay Senator, yung 1.5 billion na inaano kay former Senator Revilla. Yung 30 million ni Chis Escudero. Yung sa singsing ni Heart Evangelista. 'Di ba? So doon talaga eh. Talaga may kitaan mo na ginagawa talaga nilang pilit yun para doon mabaling ang atensyon ng taong bayan. Kaso hindi tanga ang mga Pilipino. Galing nito. Ang ganda nung sinabi ni Kong Pulong. O dito naman. Ano to? Anong drama to? Paring dating adik na nag-ribbon cutting sa bagong AJK Museum, pinangunahan mismo ni Father Pabliano Villanueva, isang former drug addict at 2025 Ramon Magsaysay. Awardee ang ribbon cutting na paglulunsad na lakbay museo ng paghilom. Puta na, nagpapaniwala kayo dito? Nagpapaniwala kayo dito sa na to? Nagpapaniwala kayo dito sa paring to? Saan nakita? Punta na, dating addict. Na tapos ngayon, siya pa yung ginawang witness labang kay Pangulong Duterte. Sabagay, dapat hindi na to pinag-uusapan. Ewan ko bakit sumingit to rito eh. Palitan natin to, palitan natin. Asan ba yung magandang pamalit? Ito to. Ha? O kagaya nung sinasabi ko kanina, ito po. O yan yung sinasabi ko kanina na ginagawa nila ngayon kay former Senator Bong Revilla. Ito po yung issue na yon. Tapos ito pa, ang malupit dito, may whistleblower pa silang nalalaman. Nanaginip ako dito, galing daw to kay Risa Ontiveros eh. Tsaka mga kababayan tayo, makiramdam. Usong-uso po ngayon yung mga whistleblower na mga peke. Na para lang may masabi, para lang masabing totoo yung ipinaparatang doon sa isang tao. Kagaya na lang ng ginagawa nila kay Senator Chis Escudero, Jinggoy Villanueva, kay Rodante Marcoleta, at dito ngayon kay former Senator Bong Revilla. Kaya tayo dapat maging rin talaga tayo, maging alerto. Kasi paulit-ulit ng ginagawa to eh. Hindi na mabilang sa kamay ko kung ilang beses nang nag-divert, nag-mind condition
ang administrasyong Marcos para malihis yung issue sa kanila. Para hindi mabaling, para hindi para hindi yung ibang ang ginagawa nila papunta pa lang yung issue, may pang-divert na agad sila. Ngayon, tingnan nyo ngayon, ang dami nilang pang-divert kay Senator Bato de la Rosa. Arrest warrant sa ICC yan, di ba? Eto naman ngayon, kay Bong Revilla, kay Chis Escudero, kay Po, Binay, at Villanueva. Marami silang ginagawa para doon matuon ng atensyon. Kasi kapag eto halimbawa, wag naman sana mangyari na si Senator Bato de la Rosa arestuhin, si Bong Revilla arestuhin, lahat ng atensyon ng taong bayan nakatutok dyan. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mga alibay, gumagawa sila ng mga diversional tactic para dito matuon ng issue at ng atensyon ng taong bayan. Gawain na nila yan, paulit-ulit lang. Pero pagdating dito, nga. Pagdating dyan, nga, umatra si Sandro. Pagsasa publiko ng kanyang ICI hearing, binawi ang pahintulot. Panginang yan. Ano yan? Para lang masabi, akala ko ba matapang to si Charis? Ba't ngayon parang natatakot siya? Kasi ganito. Natatandaan niyo yung sinabi ni Singson? Natatandaan yan? Hindi ko lang nawala sa utak ko eh. May sinabi si Singson na may nalalaman siya about doon sa 51 billion na insertion, kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit? At yun din ang dahilan kung bakit ayaw ipalabas sa taong bayan yung nangyaring hearing. Doon sa pagtanong ni Singson about sa 50 billion insertion ni Sandro Marcos. Akala ko ba matapang? Hoy, sabi pa naman ng Sandro Marcos, sabi pa naman ng pangalawang nanay mo na si Auntie Claire. Sabi ng stepmother mo na si Auntie Claire, yan tapang-tapang mo pa naman. Tapos bigla kang umatras. Bakit? Ay, stepmother mo ba si Auntie Claire? Ay, malay ko ba? Katapang katao, ngayon aatras na, ayun di punggol. Dito naman tayo sa iba. Eto na, Boying iginiit, hindi siya hawak sa leeg ni Junior. Oo, Pangulo ang nag-appoint sa akin, pero hindi ibig sabihin noon na hawak niya ako. Wala siyang kontrol sa ombudsman at ang bawat desisyon ko ay nakabantay lamang sa ebidensya at sa batas, hindi politika. Yun naman pala ka eh. Hindi ka nga hawak sa leeg, hawak naman kaluluwa mo. Totoo naman sinabi niya. Hindi naman siya hawak sa leeg. Hawak lang siya sa kaluluwa niya. Oh. Hey, speaking of, ang batayan mo lang ay ebidensya. Ano ba yung mga isiniwalat ni Saldico? Hindi ba ebidensya yun? Di ba ebidensya yun? 3 years silang magkakasama. 3 years nilang pinagnakawan ang kaban ng bayan. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Boying Remulyak. Remulyak. Hindi pa ba yun? Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Tapos sasabihin mo sa amin, hindi ka hawak sa leeg. Si Romualdez nga, hindi mo pinapaimbestigahan. Sabi mo, 6 to 9 months pa. Ano pa bang gusto mong ebidensya ang gagawin mo? Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo? O baka naman nauna na yung bayad sa ebidensya sa'yo. Uy! Baka lang naman. Baka lang naman, ha? Oo. Hindi hawak sa leeg. Di hawak sa burat. Ay. Pero sa totoo lang, alam naman natin na may pagka-traidor itong si Boying Remulla. Kasi kung ng Duterte nga tinraidor niya, mga Marcos pa kaya?
Pwedeng mangyari din naman din talaga. Pero, ang kasabihan nga, hanggat may napapakinabangan sila, hindi sila aalis dyan eh. Sa madaling salita, hanggat may pera silang napapakinabangan, walang tatraidor kay Marcos. Pero kapag sa oras na nagkaroon na talagang gipitan, diyan nakikilos tong mga traidor na yan. At least ngayon, alam na natin kung sino tong mga traidor na to. Alam na natin. Namulat na tayo. Kilala na natin silang lahat. So, hindi na natin sila pagbibigyan pa ng pangalawang pagkakataon para makita natin sila dyan sa gobyerno. Paunawa lang po magkaiba ang administrasyon sa gobyerno. Ang gobyerno, hindi po yan napapalitan. Ang administrasyon, napapalitan po yan. Pero ang gobyerno, nananatiling nandyan po yan. Para lang sa kalaman ng iba. Na yan dapat ang isalba natin sa mga parating or sa ngayon na administrasyon na walang kwinta. Kwinta. Inom muna ako, baka mamaya magkapareho kami ni Remulla. Kasing laki ko pa naman to dati. Tapos biglang naging bungo. Ay. Nandito tayo. Ito na. Ito na ang pinaka best president ever na si President Bongbong Marcos. Ang sistema ng hustisya ay gumagana. Walang pangalan, walang yaman, walang impluwensya ang makakapigil sa pag-abot ng hustisya. Dilawan na dilawan yung katagaan mo ha. Sino writer mo? Si Rojas? Ay. Mga ganitong salitaan, mga dilawan to. Mga ganyang kataga. Ay, nako. Ako sabi sa inyo. Mga ganyang kataga, dilawan yan. Ang sistema ng hustisya gumagana, walang pangalan, wala daw yaman, walang impluwensya. Speaking of walang pangalan, ba tayo mo ipakulong pinsan mo? Speaking of walang yaman, anong ginagawa nyo? Speaking of walang impluwensya, balik tayo, anong ginagawa ng pinsan mo? Bakit nakalaya pa siya ngayon? Aber? Bakit yung ibang mga congressman, yung ibang mga politiko na idinadawit ni Saldico sa flood control scam, tahimik ka? Bakit tikom ang bibig mo? Ha? Iyon yung katanungan ng bawat Pilipino. Tapos ngayon, papaandaran mo na naman kami ng 19 kopong-kopong na salita para masabi lang nakapani-paniwala ka. Ma-you. Ha? Sabi ni Sir Jack, ma-you. Ha? Sabi ni Sir Jack yun sa'yo. Ma-you ha. Ma-you ha. Nanginangin no? Mga mga makata kung maituturing pero mga kawatan ng mga hayop. Eto, pag-usapan din natin tong Bayot na to. Pag-usapan natin to si Bayot. Sabi niya rito, gumawa siya ng istorya sa post niya. Siguro para sa kanya nakakatawa, pero para sa atin, OA. Basahin ko sa inyo. Sabi daw ni Joel Villanueva, narinig mo sabi ni Robin Hood, patagalan daw kayo magtago ni Bato. Sabi naman daw ni Robin Padilla, kasi yung best friend mo si Sunny Trillanes, sabi na ikaw daw susunod na magkakawaran after Bato. Best friend mo yun, di ba? Sabi daw ni Senator Bongo, wala kayong dalawa, walang ya kayong dalawa. Ang ingay nyo. Edlingaw tahimik lang. Ang corny mo naman, Bex. Grabe yung himahinasyon mo, pang burat Sorry sa words. Ha?
Jesus, puta na, Jesus pa pangalan mo. Ba't kaya ganun yung may mga Jesus pa nga? Jesus, Boying Rimulya. Jesus, ano to? Palsis, putang ina. Jesus, demonyo ugali. Jesus ang pangalan, demonyo ugali. Hayop na yan. Ang OA mo naman, Bax. Ang corny mo, para kang si Cory. Cory ang datingan na, Bax, ha? Ha? Gusto mo, oh, sige, hamunin kita. Tanong mo sa akin kung bakit Cory ang datingan mo. May ipapakita ko sa'yo. Abangan ko yung post mo, ha? Oy, Jay Guevara, ano yung sinasabi mong Cory yung post ko? Cory. Ha? Ang corny, kasing katulad ni Cory. May papakita ko sa'yo. Parang ganito. May sinabing ganito noon si former President Cory Aquino na napaka-OA din. Tanginang yan. Biruin mo, nakaupo lang yung tatlo nagtatawanan, nakagawa siya ng wento na walang wenta. Mga bakla talaga ba, no? Puta na, bakla pa, baliw pa. Uy, nire-respeto po natin mga LGBT, ha? Wala tayong ano, eto lang po, may tangang nakawala. Tingnan nyo, ikaw ba naman, kung matino kang tao, biruin mo naiisip niya yung nasa isipan ng tatlo. Saan ka nakahanap nun? Ano kasi Marcos Jr. nakakausap yung tatay niyang patay na? Iba kayo? Ang lakas ng imahinasyon nyo. Kakaiba. Eto, shoutout kay Vice President Sara Duterte. BP Sara, pag ikaw naging presidente ng bansang Pilipinas, pwede bang ang una mo pong gawin ay ipa-check up ang mga utak ng mga hayop na to? Ha? Pakipa-check up naman kasi baka mamaya, pang mental na pala sila, nakakawala sa social media. Nakaka-impluwensya to ng mga kabataan, biruin mo. Makakakita lang yung bata ng picture ng nakaganyan. Tapos ang dami ng caption, ang dami ng ginawang kwento dun sa picture na nakaganyan lang. Oo, yan sana. Unang project ni BP Sara bilang presidente, ipa-check up ang mga may saltek na kagaya nito. Ay, naku. At eto na nga. Eto na nga tayo. Alam nyo, hindi ho namin kailangan to. Hindi ho namin kailangan tong mga ganito. Ang kailangan ho namin makita sa mga ganitong ng ICI. Sa ICI hindi talaga mangyayari yan. Pero tingnan nyo yung pangliliis na ginagawa nila. Oh. Diba? Andito na naman sila kay Senator Chis Escudero, Binay, Po, at kay Mark Villar. Asan si Martin Romualdez niyan? Si Martin Romualdez gusto namin eh. Hanggang kailan kami mag-aantay kay Martin? Hanggang kailan kami mag-aantay kay Marcos Jr., kay Sandro, kay Lisa? Bakit yung mga... Una-una, yung issue ni Senator Chis Escudero, 30 million na ibinigay at galing sa bulsa naman nung kontraktor. Anong big deal dun? Siguro si Grace po, pwede. Si Binay, pwede. Pero alam ko si Mark Villar, wala. Kaparehas lang yan ni Senator Chis Escudero at Bong Revilla na inahatak lang pababa para itapal sa issue ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ang kailangan namin, hindi itong mga to. Ang inang yan. Ito pa isa, oh. Ito malupit, oh. Ako na ang pinaka-swerting tao na nakilala ko. Wala na akong kilala na taong maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko. Ganyan ang naging mother ko. Siyempre, kilala mo yan. Sarili mo talaga yan. Kwento mo yan. Panalo ka dyan. Ang nakakatawa lang dito, sabi niya,
Tsaka ito, oo, totoo, ikaw ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Ay hindi, sa nakilala ko din, Marcos Jr., ikaw din to, ano ako dito, pabor ako sa sinasabi mo. Na ikaw din talaga ang swerteng tao na nakilala ko. Bakit ko ba nasabi? Biruin mo, bata ka pa lang, milyonaryo ka na. Ni ka peranggot na hirap sa buhay, hindi mo naranasan. Tapos nung tumanda ka, putang ina, naging trilyonaryo ka. Apakaswerte mo nun. Simula bata ka hanggang sa pagtanda mo, hindi ka nakaranas ng hirap. Napakaswerte mo nun. Sobrang swerte mo. Simulat sa pool na inilabas ka sa puwet ni nanay mo. Hanggang sa tumanda ka, hanggang sa natuto ka ng ngumuya ng bubble gum na kahit wala namang bubble gum sa bibig mo. Eh napakaswerte mo talaga. Biruin mo ngayon, instant trillionaire ka. Ikaw ang trilyonaryo ng Pinas. Kaya napakaswerte mo. Oo. At in fairness, kilala mo pa pala sarili mo. Ay, naku, kilala niya pa pala sarili niya. O eto, panoorin naman po natin itong balita, no? Sam Versosa, nilaglag ni Martin Romualdez. Pasok! Mulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sam. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng dalawa pang Maserati MC20 at tatlong Maserati Grecali GT. Ang kabuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports ang Brilliance Auto, kaya ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. We've been waiting for more than 30 minutes para makapag-set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. Ang reporter nyo, bilyonaryo, bilhan nyo ng mic. Ano, kami mag-a-adjust? Hindi namin marinig yung boses ng reporter nyo. Bike lang, magkano lang mic? Ako nga, ordinaryong vlogger lang, nakakabili ako ng tig 20,000 na mic eh. Yabang. Tapos kayo hindi. Anak ng timang naman, no? No, wala kami naintindihan. Hindi nila may subtitle. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Ang ina-flex pa more. Patuloy namin kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit naka-address ang Socali Trading sa building ng Front Row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Tangina, ayan o. Ayan po yung photo na yun o.
O, kanino yung sasakyan yan? Tangina. Biri mo yun, no? Grabe yung karma, no? Si Sam Versosa, Saldico, kinasuhan niya si Banat Bay. Asan ngayon si Saldico? Si Saldico, nagtatago sa ibang bansa. Si Sam Versosa, ito, may kinakaharap ng malupit na kaso. Paktay kayo dito. Karma is real talaga. Dito naman tayo. O, panoorin natin to. Pasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at PNP. Ay, wala na pala to. Napanood na natin to. Yung dito tayo. Eto na, yung sa Comelec. Po kayo ngayong araw, ano po ang ginagawa ninyo sa Senado at anong capacity po ang dala po natin sa Senate ngayong araw, sir? Yung kanina, that was in my capacity as the legal counsel po of PDP Laban. Kaya pumunta po tayo kanina para ipaabot yung ating pag-follow up doon sa aming August pa na letter for request for Senate investigation in aid of legislation in order to look into the irregularities committed in the last 2025 elections. So pinalo up natin yon at napareceive natin doon sa Senado. Opo, kamusta naman po, sir, ang atmosphere pagpunta po ninyo ngayong araw sa Senado? Maganda naman na na-receive yung letter sa opisina ni Senate President Soto at saka sa Blue Ribbon Committee Chairperson at saka President Pro Tempore Senator Lacson, at nagkakita din kami ni Senator Robin Padilla at Bongo. At nagpromise po sila na bibigyan nila ng atensyon at hanapan nila ng paraan na masimulan na yung investigasyon about this. Po, sir, bilang lead counsel, legal counsel po ng PDP Laban, marami pong mga negatrons, no, sa social media nagsasabi na yung pong hakbang daw ng partido, sour graping lamang po dahil hindi daw matanggap yung pagkatalo. Oh? Totoo ba yun, sir, sa eleksyon? Hindi. Marami naman talagang nangyayaring kababalaghan ng eleksyon na yun na kailangan talagang imbestigahan, no? At kung sour graping pa yan, bakit Senate investigation lang at hindi election protest? Sana election protest yun. Kasi pero hindi rin ito downgrade yung mga nag-election protest. Pero dito kasi wala namang balak ang mga petitioners dito, sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo, Pastor Apollo Siquiboloy, Attorney Vic Rodriguez na umupo just in case kung makikita na nanalo pala talaga sila. Ang gusto lamang nila ay isaayos itong ating election process kaya para sa 2028 wala na masyadong problema kasi ang dami talagang problema yung nakaraang eleksyon, yung online voting lang wala nga yan sa batas ginawa. Yung mga nawawalang mga tama. What you call this, mga balota, saan na yun? Yung questionable procurement ng provider natin. Bakit nagkaganon? Tsaka yung bakit yung resulta ibang-iba doon sa ating survey at doon sa ating expectation dapat na ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369 na meron talagang manual counting in the precinct level. Maski na yung lahat na ng processes ng transmission ay electronic, pero kinakailangan na may data talaga tayo kada presinto. Makita ng tao kung ano ang boto, babasahin talaga ng mga BEI bago i-electronically submit para may hard data tayo kada presinto at ma-double check natin, triple check natin kung ano talaga ang resulta kada munisipyo, kada probinsya at kada rehiyon para wala na ma-check na to kung may dayaan ba o may magic ba na nangyayari. Ngayon kasi na proseso, wala Wala tayong ganyan. Lahat computer minagic lang yung mga numbers sa tingin natin. Tsaka din talaga. Para din sa akin napakaganda ho nito. Dahil ngayon pa lang dapat pagtuunan din natin ng pansin to dahil sa darating na 2028, alalahanin nyo, puro appointed ni Marcos Jr. ang nasa Comelec. At alam naman natin kung ano nangyayari ngayon. Yung congressman nga, natalo na, naipanalo pa.
yung boto, imbis na pataas, bumababa pa. Saan kayo nakakita nun? 18 million overvoting. Online vote, hindi idinaan sa batas. Wala sa batas. Hindi isinebatas. Kaya dapat ngayon palang paghandaan natin to kasi nga, kaya nga palagi namin sinasabi na sa 2028 election, kailangan bultuhan yung boto natin na kahit anong pandaraya na gawin nila, pasok na pasok pa rin si Vice President Sara Duterte. Yan talaga. Na dapat din talaga nating gawin. Kaya ito, napakaganda tong hakbang na to is para malaman talaga natin at mas sure natin na wala nang mangyayaring dayaan sa 2028 election. Obvious na obvious kasi nung nakaraan eh. Diba? Obvious na obvious yung dayaan nung nakaraan. Biruin mo, 27 million vote. In history, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas, Senator Bongo. Mas mataas pa siguro. Tapos yung mga kasamahan laglag. Nakakapagtaka, di ba? Tapos si Lito Lapid nakapasok. Si Kiko Pangilinan nakapasok. Pinakatamad na senador sa kasaysayan, si Bang Makino nakapasok. Lacson na may krotong balileng nakapasok. Sobrang kataka-taka po. Kaya kaya talagang hindi ka panipaniwala. 'Di ba? So kailangan talaga napakaganda to at palakpakan natin si Attorney Turion at kung sino man yung nasa likod niya or yung PDP. Basahin natin. PDP laban syempre. Napakaganda ho nitong na to at dito masusure natin na wala talagang mangyayaring dayaan sa bansang Pilipinas. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, at sana ilabas din, alam ni Saldico ang usaping dayaan na nangyari sa Comelec. Alam ni Saldico yan. Na sana, Saldico, kung mapapanood mo man tong video na to, ay ilabas mo na rin yan. Yang dayaan sa Comelec na yan. Para malaman ng taong bayan at magkaroon ng pagkakaisa ang taong bayan sa darating na 2028 election para bumuhos ang boto ni Vice President Sara Duterte. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros sa